This is it. Sa ilang weeks ko na paghahanap, nakabili rin tayo ng tire guys galing ng Melbourne. Nabili ko siya ng $125 plus $88 na shipping. In total, $213. At galing siya sa Honda Jazz GE na model. Nakakatawa lang kasi yung nag-deliver, hindi dineliver dito sa bahay, dinala sa trabaho ko. Timing kasi na may hinatid siya doon sa trabaho namin na in-order ng asawa ko para sa company namin. Eh kilala niya yung asawa ko. Sabi niya, iwan ko na lang dito yung para sa inyo para hindi na ako pupunta sa bahay niyo. Kaya ito, sinabay na natin pa uwi. Hindi ko galing dito sa Austin Auto Parts. Nabalo po. Sinurin na lang natin para mabilis. Hey guys, made in Thailand. Enki wheels. 45 yung offset. Bali 15 by ano to? 15 by 5.5 J offset 45. Yes, ito yung ano yan, malinis pa oh. Wala pang tama. Ito yung loob. Naka Nexen tire 175, 65, 15. Tingnan naman natin sa kabila. Natin dito. Ayan. Look at that. Ano, walang tama oh. Flawless. Tignan nyo naman yung labi. Walang tama, pati spokes. Ano? Hindi, ewan ko kung ginamit. Ewan ko kung ginamit to o hindi. So may marka. Paano kaya tanggalin itong pintura? Galing nga pala to sa Honda Jazz GE na model. Alam, hindi ko alam kung anong year. Basta GE na model yung GE, sunundan nito na model. Doon siya galing, kaya binili natin. Oh, yan, 4 na butas. Meron na tayo ngayong full size na spare. Kasi yung spare natin nito, donut lang. So yung donut, limitado lang yung speed. So naka-donut ka, yung speed mo nasa 80 lang. Hindi ka pwedeng mag 100, hindi sa safe. Tsaka yung donut, pag may load ka, ano siya, lata. At least ito, pwede akong may load o pwede akong tumakbo ng 110 kasi full size tire. Kaya safe na safe tayo dito. Nga lang, medyo malaki pa siya sa ngayon kasi ano to 175, 65. Comparison niya, mataas siya ng 2 inches yung taas niya
So gagawin natin dito, baka magpalit tayo ng tire. Papalitan lang natin to ng ibang size na tire. Mga ganito rin siguro 175 to eh. Ito naman yung kakabit dito, 195. So yung 195 kaya dito. Kung hindi kaya ng 195, di 175 na lang. This time, tinest fit muna natin itong binili natin na wheel. Gusto ko lang makita kung anong itsura ng naka 65 na kapal. Kasi itong nakakabit sa sasakyan natin ay 50 lang. So parang point of reference lang. Kasi naka-lowered na tayo. At bala ko rin kasi magpalit ng 55 in the future pag naubos na itong mga tires na ginamit natin. Para hindi naman masyado matagtag. Tsaka bumagal tayo ng 10 kilometers per hour simula nung nagpalit tayo ng tires na maliit. Kaya ibabalik ko ulit sa dati. Pero hindi naman masyadong kalakihan. Angas par. Pagyan natin ito. Yan o. Back to stock. Ganda rin na. Wala ko sana bumili ng steel wheel. Nga lang, mabigat. Naghanap akong ganito. Meron naman sa ganitong model, yung alloy. Kaso lang, apatan. Marami na akong kausap, ayaw nila magbenta ng isa. Kasi pag binenta na nila ng isa, wala na daw bibili ng tatlo. Eh, buti sa Melbourne, may nakita ako, hindi sa ganitong model, sa previous model, yung GE nga. Dalawa, binibenta niya. Ayun, binenta niya sa akin yung isa. Siguro pang spare nga lang talaga. Kaya, binenta niya yung isa. Tingnan natin ang itsura ng stock wheels sa naka-lowering spring. Hanginan muna natin kasi wala siyang hangin eh. Pag direnap natin, flat. So habang hinahangin na natin tong tire natin, mag-unboxing muna tayo itong nabili kong Ryobi Impact Wrench sa eBay na may 3-speed. Binibenta siya ng $180 pero may nakalagay sa baba or best offer. So nag-offer ako ng $150. Tapos biglang nag-reply yung seller, $160 daw. So nag-go na ako plus $20 na shipping. So nauwi rin sa lahat $180 which is okay na, mas mura na to. Take note guys, brand new pa. Sa wakas meron na rin ako nito. Ang tagal ko na pinangarap to. Yan ang testing natin guys. Brand new. Nabili ko lang sa eBay. Ito yung 3-speed. Second. Third. Mas malakas yung number 3. Pang half inch. Sakto na. Pwede na to. Ngayon, testing natin mamaya. Kanina nag-manual tayo eh. Nakalimutan ko. Pero pala tayong dumating. Ito ko. Tingnan ko kung anong itsura ng stock wheels. Kung hindi ba siya sasayad. Okay lang. Hindi siya sasayad pag ginamit natin. Hanggang saan yung level niya. Yun. Hindi naman siya sasayad. Malayo pa rin sa ilalim. Yan, lundo nga lang siya ng konti. Pero, okay na. Diba? Yan. Pag bumiyahe tayo, diba, baby? Pag bumiyahe tayo, meron tayong load. Hindi natin naisipin na, paano yung gulong natin? Donut lang. Mabigat tayo. At least yan, full size na yan. Tsaka, yung donut, hanggang 80 lang yun, kilometer. Baka pag nag-100 tayo, bigla sumabog yun. Pag nag-init, at least ito, yan, full size nga, pang Honda yan eh. Stock wheels. Diba? Ganda. So, yeah. That's it, guys. The following day, punta kami ng Adelaide kasi may mahalaga akong ginawa doon. Dinala ko na rin yung tire natin para mapalitan kasi luma na. At expired na nga eh, batch 2013 pa. So from 175, 65, 15, nagpalagay tayo ng 185, 55, 15. Low profile siya na medyo malapad. Mastos rin ako ng $110 kasama na balance. Ito guys. Hydrate. Ano daw be? Ha? Pati mo na.
Ay, alam ko na yung tugtog nila. Anong way ba ito? Tugtog nila, ano, Parkway Drive. Superior Engineering. Ganda. Nicky Thompson. Ang Aspar. Nice. Ayun eh, nice din yun. FJ. Size dito. 295-70-17. Baha Boss. Ang ganda. Ang ganda nito, linis oh. Fully restored. For today's vlog, balik Honda Jazz ulit tayo. Pahinga muna tayo sa gitara natin. Meron tayong gagawin dyan. Medyo madugo kasi, kaya kapos tayo sa budget, kaya pahinga muna siya. Dito muna tayo sa ating Honda Jazz. Meron tayong gagawin dito sa likod. Kung napansin nyo, medyo na busy tayo this following weeks dito sa project natin. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo, nasa baba. Pinasil natin sa tropa. Hanap nila kung saan pumapasok ang tubig. Sana wala na ibang issue kung saan pumapasok ang tubig. Sana yun lang para magamit na natin ito sa tag-ulan kasi mag-winter na. So anyway, may gagawin tayo dito. Papakita ko sa inyo. Wow! Full spare. Papalitan natin ngayon yung donut. Yung donut, ano na natin yan. Lagay na natin sa likod. Kasi pambiyahe natin to sa susunod. Kasi mahal na ng gasolina ngayon. So, ito. Hinga lang muna sa ngayon. Saka na natin gagamitin yan pag bumalik na tayo sa dati. May mga project tayong gagawin dito. Abangan nyo na lang sa susunod. Basta, may marami tayong gagawin dyan. Yeah, simulan na natin. Kasi marami tayong tatanggalin sa loob. Tapos ito, bumili ako ng bag na rin. Tool bag. Kasi yung, pakita ko sa inyo. Para magkaintindihan tayo. Yan. Itong mga tools na to, ilalagay na natin sa bag. For now. Kasi itong styro, lagayan ng mga tools, hindi na natin magagamit yan kasi ilalagay na natin yung full spare. Tataas na siya. Kaya isa pa sa dahilan bakit bumili ako ng original na Honda Jazz rim. Medyo mababa siya. Kakasya siya dito sa butas. Yung na-copy natin na rim na Konig, makapal nga yan, 7.5. Lalagpas siya dito sa ibabaw, sa naka-flooring ng Honda Jazz. Pasok siya doon, banda. Pasok dito sa may likuran. Nakausli siya dito ng mga kalahating inch. So, pag sinara mo to, hindi siya may sara na ganyan, no? Nakaawang kasi nga makapal yun, 7.5. Ito, mababa siya, 5.5, pasok na pasok. May allowance pa na ganyan, no? Pag pinakip mo to. Pagagawa ko na lang ng paraan para hindi siya lulundo. Lagyan ko na lang ng kahoy sa ilalim para hindi lulundo yung takip natin. Basta pasok yung wheel natin, wala tayong magiging problema. Ito na lang. Hindi na natin gagamitin to. Kaya bumili ako nitong bag. Dito na lang natin siya ilagay. Mga abubot natin. Halo-halo na lang muna siya dito. Ito na may problema natin. Mahaba yung ray bar. Doon na lang natin ilagay sa sahig. So, ito mga to. Ito na lang siya. So, ito na ating gauge. Dito na lang yan. Kailangan kasing bulsa to eh. Yung tool bag na nabili ko. Yan. Austrail tool bag. Dito. Yung muna natin. Torque range. Dito na lang din. Kasya. Buti kasya. May 2 inches pa na space. So, itong custom jack natin. Ayun, kasya din. May 2 inches pa na allowance. Lahat ng tools. Walang may iwan. Except itong ray bar. Guys, oh. Malawag pa.
wala na to. Hindi ko naman itatapon to, baka just in case may nangangailangan o kung gusto kong ibalik ulit sa dati setup. So dyan pa rin, nalang kalat na yan. Pero itatabi na lang natin, sayang din kasi. So ito yung donut natin, oh. Yan, malawak naman dito yung space. Ito sa inyo, testing natin ilagay yung spare wheel, yung itsura nya. Yung spare wheel, hindi ko na mailagay itong lock nya. Hindi naman siguro katalon-talon yan sa ilalim. Ito, pakanipis nya, no? Parang mahigit kalahating dangkal lang. So yan, speed nya 80 lang. So parang wala na lang din. So at least ito, naka full size tayo. Kaya natin tumakbo ng up to ilang capacity ng sasakyan. So ito yung space yan, laki, oh. Testing nga natin. Ito, kaya ko ng isang kamay. Hindi mabigat. Lagyan natin dito yan. Ayan guys, oh. May half inch pa. Dito, pantay na siya. Saktong-sakto lang, oh, kung 195. Yung rim, may half inch pa. Pero yung, since nakabubble nga yung tire natin, 195 yun, pantay, oh. So pwede ko siyang isagad doon. Ayan, sagad na. Para hindi na siya maglaro-laro. Tapos yung ito, pwede natin ilagay ito sa gilid para hindi rin siya mag sideways. Pag liliko ako, hindi mag sideways yun. Baka ito pwede pa dito siguro. Ay dito, patong ko na dito sa ilalim. Di bale, gagawa natin yung paraan to. Basta either sa loob or dito. Pwede rin dito. Pwede pa dito sa likod. Yan, masikip siya. Yan, hindi siya may karampag ng konti, pero hindi siya tatakbo paharap kasi ano, naipit na siya sa gulong. Tapos sa gilid, ipit na rin. So yan, yun pala, nagawa natin yung paraan. So ganyan na lang, setup natin. Yan, hindi na gagalaw yan. Ganyan na yan. Pag tinakpan natin dito sa may bandang likod, yan, o, sakto lang. Ang dito sa may bandang harapan ng may londo ng siguro mga 1 inch. Ayan, o. Gawin natin dito, either may tabla pa naman ako dyan, tabasan ko ng tabla, patong ko dito para meron siyang matigas na bagay para hindi siya lulundo pag inapakan natin, pag hinigaan natin o pag pinatong natin yung speaker, mabigat. Or pwede kong katayin yung styro, papatong ko dito. Tigas to, eh. Ayan, o. Ano pa yun na medyo makapal na part. At the same time, pwede ko pang lagyan ng tools. Itong part na to katayin ko. Sabay, in the future, kung kailangan ko uli ng ganito, bili na lang tayo. O tingin tayo sa wrecker. Ayun ko, mga katay. Pwede ko siyang ibalik dyan. Katayin ko to para may gamit. Madali lang katayin yan. Ayan. So yan na. Yan na muna sa ngayon, oh. Ito na lang magiging problema natin. Gagawa natin paraan. Iniisip ko naman, lagyan ko na makapal na kahoy. Kahit dito lang, oh, suporta. Tapos i-screw natin tong takip. Ano, pag in-screw ko yung takip, nanggagaling sa ibabaw. Kita yung screw. Pag nilagay ko naman, i-screw ko naman sa ilalim. Pag tumagos yung screws dito, sasabit sa paa natin o sasabit dito, magsusugat din kasi yung talim ng screw. So dapat ang screw nanggagaling dito kasi ayoko makita naman yung screw. Or either itim yung screw, pwede rin. Nga natin ang gandang gawin dito. Pag-isipan ko muna, balikan ko kayo mamaya. Meron pa tayong tirang plywood nung nakaraang project natin. So ito na lang muna pagtsagaan natin. Pagkasay natin to, sayang naman, haba-haba pa to. Kaya nating
Kumbaga doblehan yung doon sa may bandang harapan para hindi siya lulundo. Oh, yeah. Okay, straight naman. Medyo baloktot na siya. Bilad sa araw. So pag ganyan na lang yung pwesto natin. Tibay na. Ayan guys. Lumbo pa rin. Hindi siya masyadong malambot. Pero ang gagawin ko, patayin pa natin dito banda harapan para ito mabigyan natin ng daan yan para may pasok natin dun sa ilalim pa para may kapit to kabila ang kabilang side. Hindi pala sila pwedeng parehasin ng tabas kasi yan ito ang 6 kasama hanggang dito kasi pagdating dito sa kabila pantay siya so mas mahaba ang katay dito, may kasi ng konti dito. Nabasin na natin. Yun, pumasok. Bakit pumasok? Yan, okay na siguro yan. Sinundo nga lang konti kasi plywood nga siya pero pag nalagyan pa natin ng may sobra pa naman tayo isang kapiraso pa, pwede ko pang katayan yung ilalim para kumapal dito. Pwede ko pang gamitin to, mahaba pa siya. I-doble natin sa gitna para hindi siya lulundo. Yan. Mapunta siya ng 1 inch. Ayan stable na siya. Parang walang nangyari. Kailangan talaga natin ng pero ito, pag dito ako umapak, okay naman, matibay. Huwag lang dito sa may bandang gitna. Pero dito okay naman kasi gilid naman na yan Ito, meron naman siyang parang salo. Tsaka ito, salo rin to Dito lang banda. Sa may bandang gitna. Yeah, that's it. Iisip ko pa kung pinturahan ko, hindi. Pero pwede ring pintura, pwede ring hindi. Marami naman akong pintura dyan. Pinturahan natin siguro.
guys, tuyo na. One side lang yung pininturahan natin. Okay na yun sa kabila, kahit hindi na. Ilalim naman yan eh. Ayan siya. Tumas ng konti yung gilid. Okay lang yan. Wala natin magagawa dyan. Pwede na ibalik to. Kung intervene, wala naman intervene, ibalik muna natin yung sandalan niya. Mobile. Tingnan natin kung kick pa rin. Dito. Ayan, hindi naman nalabas yung plywood. Ayan, ganyan. Sablay yung gawa natin. Oh no! Patapos ko tabasin yan. Ito para sobrang nipis din pala ito. Yan, lulundo nga eh. So wala na rin. Diyan lang siya kumukuha ng structural integrity. Sa gitna, yung makapal na yun. Ito, yan, malambot. Sinalpak natin dito yan, wala din. Hindi rin siya magbibigay ng puwersa. Wala na tayong kahoy. So sa ngayon, hindi pa naman natin to higaan o aapakan. Pwede na muna yan pansamantala. Bali, gagawin na lang natin to. Update ko na lang kayo pag nakalabas tayo. Napunta tayo sa malaking town. Bibili na lang tayo ng another 1/4 na plywood. Then uulitin natin to. May pintura pa naman ako. Habaan natin hanggang dito. Kung saan hanggang saan siya papatong dito siguro hanggang dito parang ganyan halimbawa hanggang dito tayo ito pwede ko na gawin sukatan to pala pag sinara natin to ayun mataas na nga huwaan pa natin siguro ganyan ayan o hanggang dyan lang siya. So ulitin natin to in the future. So sa ngayon, dahil DIY nga lang to, hindi ko naisip na ganito pala hinatnan niya. So ngayon, yan lang muna. So yeah, tapos na siguro tayo. Okay na yan guys, sa ngayon. Kasi pa natin, magamit na natin yung spare wheel natin. Confident na ako bumiyahe ng malayo na makakauwi tayo. Although sa donut naman, makakauwi naman tayo. Pero kung malayo yung biyahe natin, tapos loaded tayo, mahirap yun. Pisak yung donut natin. Lilisin ko lang to, vacuumin ko lang. Nagkalat ako. Hatiin ko na lang din yan, tatapon ko na. Hindi ko na tuloy may tabi to. Bala ko pa na sa may tabi. Just in case in the future, pero wala, tinabas na natin yun. Wala na, sira na siya. Hindi na pakinabangan. See you guys in the next one. Thank you so much for watching. Bye!